ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Okay, we're back. O yan, Tito. At may maganda tayo pag-uusapan ngayon. Ito tungkol sa boses. Yeah, that's right. Guest po natin today is Mr. Pocholo De Leon Gonzalez, aka The Voice Master. Yeah. Siya po ang founder ng Creative Voices and Creative AI. Magandang hapon, Pocholo. Hello, great day po. Maraming salamat po sa inyong pag-iimbita sa inyo. Napakagandang programa. Gusto ko malaman ha, boses mo ba yun o yung avatar mo? Ay, actually, hindi po. Ganyan po talaga yung boses ko. Pero medyo bumata lang ako doon. Pero ito talaga. Okay. Magandang araw po. Magandang Great day, great day. Yes. Pocholo, before we get into what you do, yan ha, paano ka napadpad sa ganitong industriya? Ayan. Yan. Actually, nung bata pa ako, Okay. wala po kaming TV. Oh. So, the means of entertainment na meron po ako, yung radio. Okay. So, nung taga Maribeles, Bataan po kasi ako. Uy, shout out sa mga taga Ayan. Maribeles, Bataan. Yes. Yan. So, wala kaming TV. So, nakikinig ako ng radyo tuwing gabi. Okay. So, little that I know, yung pakikinig ko ng radyo, yun pala yung magdi-develop sa akin. Kasi ginagaya ko yung narinig ko. Kunwari yung, isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Dasyo ay naligaw sa ko. Ha, Lolo? May gumagalaw. Hey, naku, tumakbo na ta. Oh, kakainin ko kayo. So, nagagaya ko yan, sir. Ayun, galing Yes, ha. yeah. Wait, yun nga, you've earned the title or you're widely known as the Voice Master. I mean, kwento mo, how did you earn this Ako. title, you know? Nagulat na nga lang ako kasi yung media yung nag-ano sa akin. Kasi I used to be, I'm a voice teacher. Okay. Parang voice guru. I'm the first ever in history na nagturo po ng voice acting since 2000. Year 2000 pa po. So I was 20 Voice years old. acting. Yes, Voice, wala okay. po kasi nagtuturo na until I developed the Voice Acting Academy Philippines. Okay. Yun yung voice work. So for 20 years non-stop po nagtuturo ako until now. Every Okay. Saturday. Oh, wow. So yun po yung naging dahilan at ang voice master po kasi hindi lang titulo yun. Ito po ay isang misyon. Okay. No, at it was given to me the title by the media every time na i-interview na ko, ito na ang voice master. So, na-coin yung voice master because of the media. Okay. Hindi naman po ako nagbigay noon, sila mismo. Okay. So, I've mentored po kasi most of the voice artists dito sa Philippines. So, Okay. karamihan po, DJ na, broadcaster, Okay. dubber, director, Okay. iba po Galing. artista. Oh, wow. Marami po ako artista na dinevelop. Ayun. Para sa akin po yung pagiging voice master means becoming a voice not just behind the mic, but also for the voiceless. It is my responsibility to empower, uplift, and leave a legacy sa Okay. kanila. And this legacy now concerns yung usapan natin kanina,
before we entered the studio. Yes, sir. Yung tungkol sa AI. Yes, sir. Yung artificial intelligence. Opo. Hindi AI de las alas, ha? AI. Oh. Na pwede halimbawa, tatlo tayo, magkakaiba, mukha mo, pero isa lang ang nagsasalita, no? Actually, Avatar. ngayon po kasi, 2025 is the year of artificial intelligence Ayan. talaga, especially for creatives. Yep. As you can see, every day, nagbabago po ang AI. Kasi kita nyo ngayon, yung ChatGPT, kumalat yung mga animated characters na sobrang gustong-gusto natin nung bata tayo, na ngayon nagagawa mo na sa sarili mo. So Yes. it democratized artistry. Yes, there are people na maapektuhan, lalong-lalo na yung mga artists, but there are more people na magiging mas masaya. Ayun. So that's the reason why talagang, alam mo yun, seeing yourself, kid self, na naging ganun, na paborito mo dati, Disney or mga Ghibli, mga animated characters. Now, ikaw mukha mo ngayon, nagiging ganun. Nakakatuwa. And parang dadaan lang din naman yan eventually. Yeah. Wait, you've had over 3 decades of experience in the voice acting industry. Can you take us back to your very first voiceover project? Oh, kwento mo naman. Yeah. So at very young age, 16 po, nag-radio na ako. 16. 16. DZMM noon, nawala Okay. na ngayon. Oh. At tuloy-tuloy na po, naging radio drama talent. Nanalo po kasi ako sa isang voice acting competition until nag-recording na ako sa mga pelikula, mga dubbing. Okay. Mga reel pa po nun eh. Yung mga old, mga loop-loop pa na tinatawag. Under po ako ni Joey Galvez noon. Joey Galvez. Si Tito Joey and May Valle. Okay. So I was 16 until I turned 17, 18. Doon po ako nagsimula sa dubbing. So marami po mga cartoons, mga Bubo Chacha, Kuro-chan, yung Ha? Munda kayo sa akin. Ako nga pala, Cyber Kuro-chan. Tumbay sa inyo. tapos yung Bubo Chacha, yung buddy, ako nga pala si Chacha, Bubo Chacha, mga ganun. Tapos Meet Your Garden, yan. Ayun! Magandang Sikat araw yun. sa iyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Daoming Sir. Mukha kang pinya. Yan. So, Galing, ha? bata pa ako, kaya ko nang gawin yung iba-ibang boses. Boses, okay. So eventually, ang kagandahan po kasi, from analog to digital, I've seen the transition of technology during my time. Yun. Yes. So nakita ko, ang isang commercial noon, so inaabot kami ng 2 araw just to create 30 minutes. Oh. 30-second commercial. 30 seconds, yeah. Ang mga splice Ngayon sa AI, pa. pwede na. Ngayon, kahit wala ka ng recording, automatic na po yun. Yeah. Tindi, ha? And it's developing very, very fast. Yeah. And you are saying na dapat lahat tayo, I think you have a message to our audience. You have to embrace AI or you lose the... Oh yeah, if you don't adapt, you will depart, literally. Kasi ngayon, kahit ayaw mo, kung ikaw halimbawa sikat na tao ka, someone will do it for you. You rather do it for yourself na, to protect yourself. Yeah. Kasi a lot of people, syempre, no one wants change eh. Sino ba may gusto ng change? Kung nasanay ka na. It's like comparing typewriter to a laptop and a tablet Yeah. na i20 na, hindi na i10 eh, or i7 eh, di ba? Yes. Ganun na siya ka-powerful ngayon. It's like comparing knife to a machine gun or missile. Yeah. So, paano panalo doon? Kung hindi mo i-accept yung change, either it kills you or, di ba? Ikaw mismo ang gagamit noon. Kasi sa bottom line, nasa pagkatao mo pa rin naman kung paano mo siya gagamit. It's a tool. Basically, it's not a replacement but an enhancement for human creativity. Well, kanina binanggit mo nga na, ayan, di ba recently nga yung ChatGPT has Yes, enabled users nga na to generate images in the style Yes. of their favorite Cartoon, comic or yeah. cartoon, di ba? Lahat po yun, lahat ng style. Pero di ba, there are some naman questioning, how do you balance naman yung preserving your artistic integrity Yun na nga po yung malaking and issue embracing dyan, this new technology? Sinasabi nga? Oo. nila, yan yung kay Miyazaki na, kumbaga, he will not allow it, no? Mhm. But then again, how can you stop technology anyway? Tama. Parang nung panahon na lumabas yung mga online streaming, 'di ba nagwala yung mga recording studio, Okay. nagkaso pa ng Yung Napster? copyright yung Napster, sir, Oo. no, naalala mo pa. Oo. Pero ang technology will just keep on developing. It's like airplane. 'Di ba to nung araw
Yung mga sa Wright Brothers nagsimula. Ngayon mga jet fighter, may mga ano na tayo, mga rocket ship na nakakapunta na ng Mars. So, come to think of it, kung yung tao hindi magbabago, saan ka pupulutin ngayon? Correct. I agree with that kasi yun nga, di ba, yung binanggit mo nga, yung Napster Yes. eventually led to the iPad. Ngayon, The meron iPad ng eventually Spotify. led to online streaming and then now Spotify, di ba? Exactly. So, Wala na. So wala nang magagawa yung tao. Kahit magsusumigaw kayo dyan, paglaban nyo yung karapatan nyo, eventually, may papalit at papalit eh. Yep. Hindi naman yan ma-stop because you're losing your job. It Yep. will just Bale, continue. in your case, pwede may mag-clone sa iyo ng iyong ano? Yes, of course. Lahat po, kahit ako, hindi ko kilala, pwede nang kopyahin yung boses ko. Bakit nyo naman gagamitin at the first place? So, I rather create it my own and share it to others. Ayun. Total, ginagamit na ko rin naman. I'm a voice talent for 30 years. Yep. So, ang boses ko po, sikat na sikat yan. Ako lang hindi. Like yung Bibo Hot. Yung, Tabi, Bibo. Bagong Bibo. oh, anong sikreto ng bagong Bibo? Tikman mo. Paano? Pabito ko eh. Nga. Yung mga ganon. Galing, Opo. galing, yeah. Marami pang ibang mga commercial. yeah. Ganda. Hindi, pero yun nga, you mentioned yung cloning voices. Yes, nga. sir. Kasi may danger dyan eh. May danger, may inherent danger. Yes, of course. Lahat naman Scam. lahat naman may Diba? danger. Pwede eh. gamitin yung voice mo Oh, exactly. to scam. Yes. Diba? Oh. So ngayon, nasa tao na 'yon. Okay. Kasi nga my voice is out there. Mhm. It's for everyone's kumbaga enjoyment kung either they use it or not. Bahala kayo diyan. Yep. But the point is I want to share my voice for those people na hindi naririnig. Ayun. Okay. Kasi meron nga po akong ginawa, Pipe. Pipe ginawa ko siya ng avatar. Okay. Tapos nakakapagsalita na siya through his avatar. Oh, wow. Kasi nag-create ako ng ng clone niya, ng mukha niya. So Okay. for the first time in history, nabigyan ko siya ng boses. At Galing. ilalabas ko 'yon this May. Okay. Kasi Yep. dinidevelop ko pa siya. Bali yan yung sa AI generated. Yes po. At Filipino yung ano mo. first ever blind dubber sa buong mundo galing sa akin. Sipin nyo, dubber siya nakakapag-dub. Paano 'yon? Yeah. Through AI, through technology, through At tinuruan mo siya dyan. yes po. And she went through ano. Yes po. Actually, napakaraming magamit itong AI Yep. voices eh. Hindi lang, kasi masyadong negative yung mga tao. Ayun, paano ko gamitin sa masama? Ba't masama agad yung iniisip nyo? Correct. Tama. Tingnan nyo muna kung saan maganda at mabuting paraan Yep. magagamit yung boses. Wala naman kaming pakialam sa boses ng kahit sinong voice talent. It doesn't matter now kung maganda o hindi yung boses mo. Ang mahalaga, naiintindihan yung information na gustong ipahatid Ano. through your voice. Yun yung point. Meron kang project yung first Tagalog news Ay, channel. opo. First AI na channel, yung Balitang AI. Yep. Ang problem din po, kung manunood kayo ng mga news, walang balita tungkol sa artificial intelligence, which is dapat yun na yung pinag-uusapan ngayon. Oo. Correct. Yes. Ultimong gobyerno natin, ngayon pa lang nagre-react. Yeah. Ngayon pa lang sila nagkaroon ng Council for Artificial Intelligence. Ngayon pa lang. My God, sa China po, sa Singapore, Malaysia, sa even Vietnam, even sa Japan, Korea, USA, Singapore, as early as elementary, meron na silang subject for artificial intelligence. Ayun. At talagang yung mga educational system niyan, binago na kasi marami nang naging useless na subject eh. Ba't ka pa mag-aaral ng ganito kung ang artificial intelligence naman, pabibilisin na lang yan. Hindi mo na kailangan mag-compute sa kamay. Ayun, tama. Di ba? Yun yung point eh. May problema talaga tayo sa educational system sa Pilipinas. Have you brought this out to... Ay, matagal na po. 20 years ago pa eh. 20 Talagang years. sinasabi ko na darating ang panahon, you have to adapt every time technology is changing. You have to, kumbaga, sumabay ka doon sa pagbabago. Kasi magtuturo ka ng programming. Iba na ang programming ngayon kumpara sa tinuturo sa school. Python na ngayon, hindi na yung mga C++, di ba? Yung mga ganong program na anong gagawin ng mga tao pag lumabas na sila sa eskwelahan, di bulag na naman sila. Ay, hindi ko alam yan. Di po kasi tinuro sa school namin. Even sa mass communication ngayon, ha? Kasi sa company ko po, I have more than 30, mga OJT, mga interns. Sure. Nung ako na nagtuturo, sir, never tinuro sa amin yan. Bawal pa nga po mag-chat GPT sa school eh. Ha? Kasi daw, pandaraya daw po yan. Ganon. Anong klaseng school ka?
Di ba? Mas pinadali na nga yung trabaho ng teacher. Dapat actual na agad. Hindi nyo na kailangang dumaan pa sa mga tinuturo yung mga ano yung tawag doon, yung mga principle pa na hindi naman na-apply. Ganun. Wala nga silang mga machine doon sa school. Paano nga nila i-apply? Yeah. Ako, Tito, I don't know about you, pero 100% ako agree dyan na Yes. dapat we embrace AI. Embrace AI. Dapat Yes, sir. yung Philippine educational system. Tama po yan, sir. Wala. Hindi, Kasama na sa curriculum natin yan dapat. Ngayon, wala pa eh. wala po talaga. Wala nga wala. Sa UP po, meron tinatawag na Masters in Artificial Intelligence. Masters in Artificial Yan. Intelligence. At karamihan ng mga estudyante dyan, ako yung nagiging subject matter. Kasi focus ako sa voice AI ever since 2020. Ito na po yung minamaster ko. Hanggang sa na-develop ko na. Ako po ang unang gumawa ng Tagalog na natural. Kasi yung dati pa, pumunta kayo sa kanto. Narito ako ngayon. Sa tono ko. Ganyan. Parang ganyan magsalita. Kahit anong sabihin ko. Ngayon, sir, especially ngayon lumabas na I'm also the head of 11 labs in the Philippines. So, lahat ng Tagalog ako gumagawa. So, I have 30 voices. May reporter, merong narrator, may drama. So, lahat na input ko siya. So, ako lahat yon. Kasi Depende sa tema talaga yes, hindi pwedeng ng video. Oh, yes, sir. Oo. Hindi pwedeng isang atake lang tapos kaya niya na mag-iba-iba ng. Wala namang emosyon ng AI. Ikaw ang magtuturo. Yung data mo, yung data sets na tinatawag, yun yung machine learn at talagang yan yung fine tune for the AI to understand. Kasi ngayon, sir, ang galing ng AI, naiintindihan niya na yung sinasabi mo. Unlike before, parang narrative lang na monotone. Ngayon, alam niya umarte, alam niya yung dialogue, alam niya yung narration, naiiba niya. And that's really, kumbaga, scary sa mga taong hindi naiintindihan. Nagiging tao siya because someone behind it, tao. Kasi lahat naman po yan, input, output lang yan eh. Kung ano yung pinasok mo, yun na makukuha mo. Kung garbage in, garbage out. Gold in, gold out. Yeah. Wait, di ba yung Filipino voice, napaka-unique siya, di ba? Why is it important to promote it and develop AI voice model? Actually, maganda pong That's tanong unique yan. Kasi, to the siyempre, Filipino. sa panahon ng pagbabago, maraming dalawa yan eh. Two-faced yan eh. Two-edged sword yan. May pros and cons. Ganon din nung lumabas ang TV. Okay. May pros and cons. Sabi, mamamatay ang radyo. Ba't hanggang ngayon may radyo? Ba't nandito tayo ngayon? Di ba? Mamamatay daw ang TV nung nagkaroon ng YouTube. Ba't hanggang ngayon may TV pa rin? Madidevelop lang, mag-expand lang siya. Yeah. So yung Filipino language is, kumbaga progressive language to. Hindi naman to katulad nung panahon ni Rizal na iba ang pagkasulat, iba pagkabigkas. Ang problema, yung mga language na hindi nagagamit at namamatay. Isa sa mga magandang gawin sa artificial intelligence, especially focusing on voice, is to, kumbaga, ma-protect, no, ma-preserve maganda yan. yung mga languages na yan. At yan po ang isa sa mga plano ko. Maganda yan. Magandang idea yan. Marami po namamatay na lingwahe, yung mga Correct. Aita language. That's right. Kasi pag yun, kahit di natin maintindihan, si AI, naintindihan niya. Yep. AI is the greatest translator of all time. We can sound and speak all kinds of language through artificial intelligence. Okay. Kahit nga hindi mo naintindihan, pa-translate mo lang yan, alam niya, ikaw, hindi mo naintindihan. Maganda pa dito, boses mo nagsasalita, mas nagiging wide pa yung market mo because you can speak all kinds of languages. Ganda. Wait, Pocholo, alam namin there is an Indian Yeah. company, no? Hindi ko na babanggitin, tech company that is talagang rushing or accelerating developing Yeah. yung voice AI Yes. for Call centers. Yeah. Yan, oh. Isn't that a threat It's to us? a threat. Always remember, all technologies is a threat to those people who are doing it, not to the people using it. Okay. Magkaiba po yan eh. Iba ang user sa creator or sa someone who making it. Parang ganito lang yan. Yep. Nung araw, mga tao, ang ginagamit na mga material, mga kahoy, hanggang nagkaroon ng plastic. Diba? Bakit? Nahinto ba yung paggawa ng appliances na kahoy? Hindi naman ah. Dumami lang yung gumagawa. Kasi nagkaroon na ng
mas maraming production. It's the same thing. Hindi naman kumbaga ako mismo ako ang nagpa-pioneer ng voice artistry sa Philippines. Okay. Ang maganda kasi sa AI, it protects you to the people na hindi mo dapat kasama. Kasi unlike before, nakikisama ka pa sa mga talent na may attitude problem, masama ugali, mukhang pera, 'di ba? Walang utang na loob. Ngayon, ay madali na kitang tanggalin. Pero gagawin ko pa rin yung trabaho ko. Yep. Kasi doon sila nagwawala, masama ugali ko kahit magaling naman ako kahit masama ugali ko, kukunin pa rin ako niyan. O ngayon hindi na. Kasi kami yung creator din Kami yung may-ari So mas pabor to sa mga taong gumagawa ng project, hindi Hindi lang yung- gumagawa ng tama. Yes, tama. Tama. Yun yung sinasabi ko. At talagang hindi mo na sila kailangan alisin. Hindi mo na lang sila isasama. Kasi AI na yung gagawa nun para sa'yo. Kasi meron po tayong tinatawag na speech-to-speech. Sinasabi na, ay walang puso yung AI. Oo naman, machine nga yan Pero yung puso, yung taong nasa likod niyan. So yung speech, halimbawa ako, sir, ito boses ko, arte ako. Oh, ano ba problema mo? Ang yabang-yabang mo yun may puso. Yung AI, wala daw puso. Ita-transfer ko lang sa ibang boses yan, ganun ang tunog niya. Di ba? Ano ba problema mo? Ang yabang-yabang mo So nagiging ganun yung boss niya. Pero yung ako umarte, ano yung sinasabi mong walang human touch? Tama. Ako pa rin yan. So may problema ka ngayon. So magbago ka. Mag-upskill ka. Yeah. Aralin mo AI para kumbaga sabay-sabay tayo mag-enjoy dito sa teknolohiyang matagal na dapat na imbento. Ayun. Nakita ko, maganda yung advocacy mo. Halimbawa yun dun sa languages. Gaano katagal bago mo ibig sabihin, Yung ano po, makapagpasok ka ng unang tawag po dyan, mga data sets, no? Oo. Kailangan mga at least 3 hours to 10 hours na iisa ang atake mo para naaaral yung programming tsaka machine learning So kailangan, kasi sama-sama po yan, hindi lang isang AI. Iba-ibang pinanggagalingan yan. Kasi halimbawa, yung LLM, Large Language Model. Ang Large Language Model mo, for example, ChatGPT version 4.0. Yan, matalino talaga yan. Alam niya yung sinasabi niya. For example, what I did last December 30, I created an artificial intelligence ni Dr. Jose Rizal. Nabalita po ako sa iba't ibang news niyan. Okay. From TV Patrol, 24 oras na nakita nila, puro bad news bigla may good news. Si Jose Rizal nagsasalita, makakausap mo na. So what I did, pinrogram ko si Jose Rizal na siya lang yon. And he is only limited to his time. Hindi mo siya pwedeng tanungin tungkol sa politika ngayon. Kasi hindi niya naman alam yan. Nilimit mo doon sa AI na Opo, nilimit ko until 1896 kung kailan siya namatay. Yun lang yung alaala niya. Lahat ng detalye. Yes, sir. So it took me like 3 months to develop it. Galing. So nung nilabas ko siya sa public, yung askrizal.com, grabe, millions kaagad ang kasi nung lumabas sa news, syempre tinry ng tao bumagsak yung website. Millions kaagad So, naubos agad yung credits ko. Kaya the next day, wala na. Hindi na nila makausap si Rizal. Kasi ang mahal po, every time you ask question to Rizal, 500 pesos po ang ginagastos ko doon. Oh, wow. So, just imagine kung gaano kalaki ang But the good thing is, I'm with 11 Labs. So, libre yon. Okay. May kumbaga, may malaki, we have 30 million credits na worth 30 million pesos yon kung babayaran mo. Yung sa Ask Rizal, gusto ko ano yung pinakamatinding tanong na narinig mo doon? At yung pinakamatinding sagot? Well, but bago mo sagutin yan, time check muna tayo, Tito. It's 2:26. DWIZ Negosyo. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news.
Ipinapatupad ng Department of Agriculture ang Philippine Rural Development Project upang mapataas ang kita at produktibidad ng mga magsasaka at mangingisda sa kanayunan. Noong 2023, tumaas ng 90% ang taunang kita ng mga miyembro ng nagkakaisang Farmers Association mula 27,275 pesos patungong 51,698 pesos dahil sa mga interbensyon ng proyekto. Bukod dito, nakatanggap ng satisfactory na rating mula sa World Bank ang Philippine Rural Development Project noong 2021 na nagpakita ng epektibong pagpapatupad ng mga proyekto. Ang mga positibong resulta na ito ay patunay na matugumpay na pagsisikap ng Department of Agriculture na paunlarin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Curious ka din ba kung effective pa rin ang lason kapag ito ay expired na? Tara, let's prove it! Ayon kay Eliza Montero, isang registered pharmacist, ang lason ay kagaya lang din ng gamot na may expiration date. Nababawasan ang bisa ng lason pero still nakakalason pa rin kahit expired na. Depende pa rin daw ang paggamit nito sa kung okay pa ang amoy, itsura o texture kumpara sa mga lason na bagong gawa pa lamang. Ayon sa mga eksperto, ang lason itself ay merong hazardous chemicals. Kung ma-expire siya, mababawasan lang ang bisa nito pero delikado at nakakamatay pa rin. Kaya kung plano mong lasunin ng mga daga, ipis, langaw, mas epektibo kung hindi pa expired ang lason. Pero siguradong tepok ang mga peste. Kapag tapos ng bumoto, lumapit sa Electoral Board para maipasok sa Automated Counting Machine, ACM, ang balota at hintayin ma-print ang voter's receipt. Ito po si Loli Rivera Acosta. Paalalang dapat isipin at gawin. Bahagi na. Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Coverage. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Publiko, hinikayat ng Agrisolon na samantalahin ang PhilHealth Consulta Package para sa maagang pagtukoy ng TB at iba pang malalang sakit. Ang detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Hinimok ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang publiko na samantalahin ang PhilHealth Consulta Package para sa maagang pagtukoy at paggamot ng tuberculosis at iba pang malalang sakit. Ito'y kasunod ng babala ng Department of Health na nananatiling tataas ang bilang ng kaso ng TB sa Pilipinas. Batay sa datos ay nakapagtala ang bansa ng 546,452 na kaso noong 2024 kung saan ay kasama ang Pilipinas sa top 5 na may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Batay na rin sa tuberculosis report ng World Health Organization o WHO. Iginiit ng Agrisolon na dapat mayroong komprehensibo at maayos na serbisyong pangkalusugan at benepisyo, partikular ang pagpapababaw ng gastos ng pagpapagamot sa mga Pilipino tungo sa libreng healthcare sa lahat. Ayon kay Congressman Lee, ang consulta package ay nagbibigay sa mga Pilipino ng access sa mga halagang serbisyong pangkalusugan na makatutulong sa maagang pagtuklas ng sakit at para na rin sa agarang pagpapagamot. Nangako ang mambabatas na magpapatuloy ang kanyang babantay, suporta at paglaban upang mabawasan ang pangamba ng ating mga kababayan sa kanilang kalusugan at maging abot kaya ang healthcare system para sa lahat ng Pilipino. Ito si Patrol 30, Jelmed sa Kuulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalik na DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Bagong Urdaneta City Mayor at Vice Mayor nagsimula na sa tungkulin. Ang detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya.
Nagsimula na sa tungkulin sinasangguniang panlungsod 7th member Rio Virgilio Esteves bilang acting mayor ng Urdaneta City at sangguniang panlungsod 18th member Blisildo Sumera bilang acting vice mayor ng lungsod. Ito'y matapos lagdaan ni DILG Region 1 Director Paul Lucen Jr. at ipinadala kay DILG Secretary Victor Remulla matapos masuspinde sa posisyon sina Urdaneta City Mayor Rami Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino dahil sa kasong grave misconduct at grave abuse of authority. Nag-ugat ang kaso nang magsampa ng reklamo sa Malacanang si punong barangay Michael Brian Perez nang siya ay iligal na palitan sa pwesto ng mga Paraino bilang presidente ng Liga ng mga Barangay noong 2022 at pinalitan ng pinapanigang individual. Sinasabing nalinlang ng mga Paraino ang mga constituents nito na mapaniwala na sila pa rin ang nanunungkulan sa Urdaneta City dahil sa patuloy na pagpasok sa trabaho makaraan ang suspension order noong January 7. Ngayon alam na ng mga ito noon pa man ang naigawad na parusa sa kanila ng Malacanang kaugnay ng kaso. May 2 linggo na rin matapos makordon ng mga tauhan ng DILG at PNP ang City Hall. Kaya't hindi na nakakapasok pa ang magpinsang Paraino. Kakasuhan naman ng dereliction of duty ang City Councilor number 1 hanggang Councilor number 6 matapos itong tumangging umupo sa pwesto sa naiwang posisyon ng mga Paraino. Nilinaw din ng DILG na ang lahat ng pinirmahang dokumento ng mga Paraino makaraan ang suspension order noong January 7 ay hindi kinikilala ng Commission on Audit, Land Bank at iba pang ahensya ng gobyerno dahil ito ay ilegal at mauuwi sa kasong usurpation of authority. Ako, si Patrol 38 Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At iyan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Negosyo. Okay, we're back. At yung ating AI master, yung voice master, may kasama siya ngayon. Oh. Yun ang tumitirada ng pinakamaganda sa lahat lengguwahe kung saan. Ano, ha? Oo, si Mr. Mac Introduce Florendo po just joined us po. Good afternoon, Mac. Hello, great day everyone. No, I'm pretty sure marami na tayo napag-usapan at kanina nakikinig ako. No? At ako si Mac Florendo at naging estudyante po ako ng voice master. Oh, yun. So, yung lahat ng kaalaman niya ng 30 years na experience na ipasa sa akin. Oh, at good. ito ang talagang sasabihin kong obsessed na kami dito sa AI kasi ang ganda. Ang dami niyang naigagawa. Yep. Even sa mga programs na ginagamit namin, halos every other day merong update. So, syempre nabanggit naman kanina, no, kung hindi ka sasabay, manonood ka na lang. Tama. May iwan ka. Exactly. So, May iwan. yun. So, nabanggit din kanina yung boses na even sa iba't ibang lengguwahe, no? Yes. So, Cebuano, Chavacano. Ibang mga dialect. Ikaw ang maayos doon ngayon. Opo, so kauna ko ng Cebuanong AI voice. Uy, maganda so ginagamit na rin siya sa content na nagugulat ako may mga content na lumalabas sa social media. Oh, boses ko yun Sabi niya exactly. So, so yun yung boses namin. And wait, malaki ba yung opportunity na maging isang AI voice talent? Oh, voice. Actually, yun na ngayon Sabi ko nga, for 30 years nagturo ako ng voice acting, voice over, dubbing. Beyond that, wala na
Okay. Tapos na yung, kumbaga wala nang upgrade dun eh. Now, Okay. there's AI voice. Ako po ang nagsulat ng kauna-unahang libro ng voice acting sa Pilipinas, yung gusto kong maging voice talent, mga sekreto sa likod ng voice acting, dubbing, at voice over. Okay. Nanalo po siya ng National Book Awards. Best book po yan sa National Book Development Board noong 2017. Out of 1,000 pong book, ako yung best book. At sabi ko, okay to meron pala akong bagong book. Gusto kong maging AI voice. Kasi wala naman tayo magagawa kung hindi adapt on it, or else tapos ka na. Hindi naman po to replacement but an enhancement. Again and again. Tama. O bakit ka mo? Alam nyo ba? Kahit hindi ako mag-record, ang dami kong project. Ngayon, paus po ako dahil ang dami kong nagkantahan po kami nung Sunday dahil may outing po ang company namin sa Pansol, Laguna. Oh, wow. O di wala akong boses. Pero may recording ako 5. AI ang ginamit ko. Sasabihin, ay, dinadaya mo yung kliyente, AI. Boses ko pa rin naman yan I did 200 hours of voice para ma-achieve ko yan, para ma-perfect ko. Problema mo. Inggit ka lang, wala kasing pangga dito. Yung sisiraan ka dahil ginagamit mo yung isang teknolohiya. Parang, ano yan naka-Lamborghini ka lang kasi naka-owner ka lang. Anong problema mo? Magsumikap ka rin, gumawa ka ng paraan para umangat ka, hindi yung sisiraan mo yung mga taong kinaiinggitan mo. Gumagamit ka rin naman ng AI, nakakahiya naman sa'yo. Lahat ng cellphone mo, AI yan di ba? Kung galit ka sa AI, huwag kang gumamit ng technology. Lahat yan, AI. So, bali, you need actually 200 hours para ma-perfect mo isa. Yung lahat po ng nirecord ko, overall, 200 hours. You need 200 hours. Hindi lang po, yung sa isang tao, pwede na po 3 to 10 hours. Pero dahil lahat po halos ng 30 voices na iba-ibang attack, that's like 200 hours. Wow, galing. Wait, bago natin makalimutan, I'm sure madami nakikinig, madami nanonood na interesado to learn more about voice AI. Yan. Cholo, how can they get in contact with you? Yan ang magandang pagkakataon. Sa lahat po ng nakikinig, kasi April 1 po ngayon, April Fool's Day, ang dami po ng loloko. So wag po kayo magpapaniwala dyan. Kami rin nag-April Fool's Day. Ang ginawa namin, full of opportunity, full of hope, full of love. So yun yung amin, hindi kami nang loloko na I stop voice acting, libre lang ang voice over ko. Wag kayo magpapaniwala sa mga yan. Ang totoo ngayon, AI is now. Artificial intelligence is here to help us, not to destroy us. So meron po kaming programa, pagkatapos po ng Certified Voice Artist program ko for 5 years and voice acting workshop for 20 years. Ito na po ang kauna-unahang Certified AI Creators Program. AI Creators Program. So ang goal po namin dito is for you, to teach you how to use AI effectively. Diba? Hindi yung magagalit kayo sa AI. No, walang kasalanan po AI, hindi po tao 'yan. Uy, napaka-importante ng kurso na 'yan para sa mga digital content creators 'yan, 'di ba? Actually, nawawala na yung mga influencer ngayon. Ang nauuso ngayon, digital influencer, mga digital AI influencer. Like what we are teaching now, may tinatawag po kasing mga faceless avatar. Correct. Yep. We don't suggest that. Ang sinasuggest namin, i-avatar mo yung sarili mo. Para yung kumbaga parang extension ka ng sarili mo na ikaw pa rin. Parang digital extension. Yes. So para may sense of ownership ka, sense of responsibility ka. Kasi pag mukha mo yan hindi mo pwedeng sirain yan. Unlike yung mga faceless, pwedeng manira yan, pwedeng gumawa ng hindi maganda. Ganda. Yan, totoo yan. So, even ako, outside voice, I'm also an advocate of food rescue. So, this is an environmental advocacy. In fact, I was the first one to initiate the first food rescue sa Pilipinas. I'm the founder of it. Nagagamit ko siya. Siyempre, mensahe yan if you have an advocacy. So, siyempre, ang importante dyan, kailangan marinig ng maraming tao sa mabilis na paraan. So yun ang ginagawa ko araw-araw. Yun nga ang tinatawag naming jamming session namin. So nasa laptop lang kami, gawa lang kami ng content namin. Whether yung avatar namin o yung kwento namin dati, integrate namin yung nagawa na naming kwento. Syempre totoo pa rin yan. Lahat ng nilalabas natin na information, syempre totoo. At tama. How do they reach you pala? Yung mga, ang dami naming listeners May mga taga Dubai dyan.
ito na po. Ito na yung first time in history sa Pilipinas po. Wala pang gumawa nito. Okay. I'll announce na po the Certified AI Creators Program, the voice of authentic, intelligent creativity. Humanizing AI through personal artistry and creativity. Okay. So, ito po ay magaganap para po ito pala sa mga content creators, performers, educators, trainers, entrepreneur, business leaders, writers, designers, students, aspiring creatives. O sa lahat po ng gustong mag-learn ng AI foundations for creatives, human AI collaboration, voice plus AI integration, AI tools in practice. Yan, napaka-importante. Ituturo namin lahat sa inyo. At ito po ay online lang. So kahit saan kayo sa buong mundo, pwede kayong sumali. Ito po ay gaganapin ngayong April 26. April 26. 10 a.m. to 6 p.m. 10 a.m. to 6 Opo, p.m. ito pong programa na to, primer pa lang namin. Kasi meron kami iba pang program na i-announce namin that day. Sa April 26, online po ito. Puntahan nyo na. Certified AI Creators Program. Certified AI Creators Or Program. hanapin nyo na ako, Pocholo Gonzales, The Voice Master. Madali lang. Okay. The Voice Master, like yung page ko, pati yung YouTube channel ko. I-announce po namin ngayon kasi April 1, April Fool's Day. F-U-L-L po yung S po yung Fools namin, hindi F-O-O-L-S. Hindi po kami mga fool. Kasi naniniwala kami, hindi dapat binibiro ang buhay. Yeah. Dahil, di ba? Tama. Maging masaya lang tayo. Yeah. So yun po, April 26, makakasama po natin, syempre ako, the AI Voice Master, also known as the AI Speaker. Kasama po natin si Mac Florendo, ang aking co-founder. Okay. At also si Navi Garcia, na kaming tatlo lang po ang kauna-unang ng Pilipinong may AI na podcast. AI na podcast. At AI na TED Talk, parang gano'n. AI na TED Talk. Kasi pwede nyo na pong gawin ngayon na nagtotok ka in a platform na stage, pero AI. Pero mukhang totoo. Ayun. Kasi hindi mo na kailangan mag-staging. Kasi millions naman po ang nanonood sa internet eh. Correct. Kailangan mo pa ba ng stage ngayon? Hindi na. Yep. Yes, and that's it. So, ito po ay 25,000 dapat na programa. Oo. Pero dahil love ko kayo, ito ay in-offer namin for the first time. Primer lang naman po. Okay. 5,000 only. 5,000 Yan. only. Pero ito maganda. Wala bang discount Ay, kung may discount may po. hashtag negosyo? Meron ba? Wala. Yun na po yun. Kasi 25K nga ito eh. Ginawa na lang nating 5K sa first 100. Okay. First First 100. 100. So hanggang doon na lang. So 100 lang po. Yeah. Kasi mag-o-offer pa kami ng mas higit dyan sa susunod. Sa first 100. Yep. So with that, marami pong salamat Sir Sherry and Sir Lito. Salamat po sa inyong paanyaya kasi sobrang masaya kami dahil Wait, Pachole, di pa tayo tapos, ha? Maaga pa. Nagpapasalamat lang po kasi sobrang masaya kasi first time din na maririnig ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa mga bagay na to. Yung may nasabi ka nung bago tayo pa, yung avatar, yung sarili mo na AI siya. Gaano ka yun? Magkano yung gagastusin mo para ka magkaroon ng sariling avatar? Nako, napakamahal po niyan. Siguro aabot po kayo ng more than $1,000 US. Okay. No, To create your own avatar, ha? Per month po yun. Per month. Oo, kasi per subscription na program po yan. So, of course, kailangan mo i-input yung mukha mo, paano ka magsalita. And then yung, syempre, ibang program naman yung voice. So, integrate, dalawa. another subscription din po yun. Yep. Kaya talagang investment. No? And again, you're using boses mo naman yan, mukha mo naman yan, Ayun. kwento mo naman yan. So, talagang Galing. gamitin mo siya. Diba? Ano pa bang ibang gagamitin mo? Diba? Tama. Yan. Galing. Wait, Pocholo, syempre you've empowered thousands of aspiring voice talents, Yes, sir. di ba? Could you share a particular memorable success story from one of your students? Pero bago mong sagutin yan, break muna tayo. It's 2:46. DWIZ Negosyo. Oras na para malalimang pag-isipan kung sino ang iuupo mo sa susunod na eleksyon. Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang DWIZ. Iboto ang tama, itama ang boto. Alamin ang mga tamang balita at tamang impormasyon sa
Aliw Channel 23, DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, DWIZ News FM Regional Network, Home Radio 97.9 at lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, TikTok, X at DWIZ News website. DWIZ, iboto ang tama, itama ang boto. Pilipino, pag-isipan ng tama para sa desisyong tama. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Inilunsad ng Department of Migrant Workers, DMW, noong December 17, 2024 ang bagong Pilipinas One-Stop Overseas Filipino Workers Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan Action Center sa Makati City. Ang sentrong ito ay nagsisilbing simbolo ng mabilis, maayos at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFWs. Layunin nitong maging mas madali ang proseso mula sa reintegration, legal assistance, retraining at iba pang serbisyong kailangan nila. Bukod dito, nakikipagtulungan ng Action Center sa iba't ibang ahensya tulad ng PhilHealth, Pag-ibig at SSS upang masigurong mabilis at walang aberya ang pagkuha ng mga dokumento at benepisyo ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, patuloy na naglilingkod ang Action Center na nagpapakita ng dedikasyon ng DMW sa pagpapabuti ng serbisyo para sa ating mga OFW. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Negosyo. Okay. Alright, we're back. Yun nga, may nakabitin na tanong, di ba? Sino ba most memorable mong estudyante, ha? Huwag mong sabihin si Mac. Actually, simula po 2005 nagtuturo na ako. Okay. So every batches, kasi yung VoiceWorks, 50 batches yan eh. Masasabi kong 80% na naging dubber at ilan sa kanila mga director na sa iba't ibang studio galing sa akin. Tapos, nung nag-pandemic, kasi kinat ko siya nung December 2019, nung nagka-pandemic po, ay inopen ko yung Certified Voice Artist Program na ngayon ay batch 30 na. 30, batch 30. So, nakakatuwa kasi sa every batch, meron talagang umaangat eh. Okay. Sabi ko, kung walang ganitong programa, saan pupunta tong mga to? Tama. Kasi alam niyo naman, tawag ko diyang KKK. Yung industriya ng broadcasting, media, dubbing, advertising, KKK, kapamilya, kapuso, kapatid. Kasi kung wala kang connection dyan, hindi ka makakapasok kahit anong galing mo. And because of that program, it opens doors to everyone. And I'm so proud of it. And I won a lot of awards because of that. Okay. Advocacy. Yeah. So yung pinaka-memorable, si Munet Mahinay, siya yung bulag. Okay. Na sabi niya, pangarap niya mag-dub. And for the first time in history, may nag-dub na bulag. Kasi may nagsasabing dubber na, ay, hindi kasi kailangan marunong, kailangan nababasa ng dubber at nakikita yung ano. Sabi ko, hindi yon. You need someone to help you, like AI, na mag-guide sa'yo. Kaya, kasi I think like an AI, kumbaga, ang ginagawa ko, I solve problems eh. Yun ang trabaho ng AI, solve yung problema mo eh. Hindi naman bigyan ka ng problema eh. May AI ba nagsabing, ito, may problema ka ngayon. Diba? Ito yung solves, yung solution sa problema mo. So that day, nakita ko yung talaga advocacy. And lahat ng mga PWD. By the way, speaking of PWD, lahat po ng PWD na gustong mag-access ng program ko, libre na po kayo. Oh, wow. That's my advocacy. At sa mga taong talagang nakikitaan ng potential, libre na po kayo. Kasi lahat po halos 80% ng mga naging estudyante ko ay scholar. Oh, yun. Yun po. Simula po yan. Yeah. Simula 2005. Ganda. Yun po yung advocacy ko. Kasi ako rin po yung founder ng Voice of the Youth Network. Okay. I give opportunities to the young people to express themselves. Kasi Voice of the Youth Network is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves and creating positive social change. Very important yan ha. Binanggit mo, Pocholo. Kasi yun nga, many Filipinos, diba, they feel unheard or unseen, diba? What advice would you give to our viewers or listeners right now or someone who is still trying to find their voice? Basically, lagi ko sinasabi, balikan mo sarili mo. Okay.
you should know who you are, what you do, who are the people who needs you, what do they needed from you, and how they will change because of what you have done for them. Kasi maraming mga tao ngayon, pera-pera na lang eh. And that's the worst motivation. Hindi ka magiging masaya kahit maging milyonaryo ka, maniwala ka sa akin. I've seen people, bilyonaryo, buti ka pa, ba't ako? Ikaw may pera. Hindi, you're doing what you love. That's it. If you don't know who you are, di ba? How can you grow? Kasi basically, you can only give what you have eh. So sabi ko nga, sir, kung ano yung kaya mong ibigay ng libre, doon ka maaaring kumita ng malaki. At prinsipyo ko yan, our voice is a gift from God, and it's how we use it that is our gift back to God. Ganda. So basically, Advocacy. huwag mong gamitin sa kasamaan yan. Kasi maraming tao naninira. Alam mo yon, yung kaya nagkakaroon ng chaos sa mundo dahil hindi nila ginagamit yung gift of God sa tama eh. Which is the voice. Yeah. Kasi kahit na may mensahe ka, wala kang boses, hindi mo masasabi yan eh. Correct, yeah. Ganda, no, Ganda. dito. Wait, Pocholo, as someone at the forefront of AI advocacy in the Philippines, what excites you the most about the future of AI dito sa bansa Actually, natin? it's not all about AI. It's all about people na yung mga nasa baba Oo. na democratize kasi. Ayun. Yun yung maganda at nag-revolutionize. Yung mga like advertising agency, recording studio na malalaki, hindi naman makakapasok yung mga ordinaryong tao dyan eh. Correct. This time, they will have a voice na. Yes. Hindi na nila kailangang magpa-advertise para lang marinig sila because there's social media. YouTube is a free market. It's a free advertising. Facebook, di ba? Instagram, TikTok. So marami ngayong mga ordinaryong tao kumikita, nagkakapera, hindi lang dominante ng iilang mga tao at mga negosyante. So ito yung sinasabi ko. Kaya pinamimigay ko yung boses ko ng libre. Gamitin nyo to para kumita kayo, para maging masaya kayo, para umasenso din kayo bilang isang tao. Dahil hindi ko kayo sisingilin dito sa boses ko. Dahil lahat po ito bayad na. Yeah. So lahat ng mga naging blessing ko sa buhay ko, lahat ng scholarship ko, I traveled 30 countries for free. Bigay ni Lord yan. Sabi niya, ibigay mo yung sarili mo. Sir, nawalan po ako ng boses ng 1 taon. Nagkaroon ako ng cyst. Sabi ko kay Lord, ibalik niyo po yung boses ko. At ibibigay ko po ang boses ko sa lahat ng taong nangangailangan ng walang kapalit. Galing. ha? Wow. At AI po nakita kong opportunity para gawin niya. Ayun. Hindi ko po pinagkakitaan to, sir. Niwala kayo. Pero ginagawa ko to dahil I want my voice to be there even I'm dead. Ang ganda ng dream mo now. What I want to know is, how do you expect to reach that and when? This year. This year, wow. Wala po, Galing. napakabilis na po ng pangyayari. 2025 will be the era of AI generated content. Yeah. Ayun. So by 2026, 100% halos ng mga tao AI na yung gagamitin. Ang tanong, asan tayo doon? Asan ka doon? Kaya ako, at least kung hindi man ako kumita dyan, okay lang. At least boses ko yung naririnig ko, masaya ako. Gamitin nyo yan sa mabuti o tama. Wala akong problema. Kasi nasa tao yan, parang baril po yan eh. Kung tama o mali mo siyang, di ba, to protect or to kill, bahala ka. Tama. It's up to you. Because AI is not a human. It's a tool that extend who you are. It just reflects, kumbaga, it just magnifies yung pagkatao mo. Kung masama ka, sa masama mo yung gagamitin. Kung mabuti ka, sa mas mabuti mo yung gagamitin. Katulad ng ginagawa namin ni Mac. We are advocate for social change. Ang galing mo, ha? Now, there is something we usually ask our guests. Yeah. You know? Can you, provide our listeners, the viewers, a nugget of wisdom that you think could help them? Kasi, alam mo naman yung programa namin, Yes. marami mga aspiring Yes. na entrepreneurs, Ako, entrepreneurs. ito po yung na sinasabi nakikinig ko at lagi. nanonood. Simula't simula po, nung nagsimula ako sa negosyo ng pagboboses, 80% po ng ginagawa ko, libre. Ayun. Lagi kong I always ask the world what it needed from you Yep. that my talents and skills can provide. Ano po ba magagawa ko? Sir, sige po, libre na. Sagot ko na yan. Kasi I know, the more I give, the more I receive. Wow. Yung blessing niyan, hindi sa'yo manggagaling, hindi kay Lord, sa opportunity. And bringing you the right people and kicking all the wrong people in your life. Kasi pag masama pong tao, hindi mo kailangan paalisin yan. Dahil sa kabutihan mo, sa liwanag mo, masisilaw sila, hindi nila kaya yung kagandahan ng puso mo. Wow. Galing, ha? Nakakasilaw. Wait,
yun nga, we've reached the tail end of our show and siguro tanong ko lang yung over the years kasi kanina ang dami mong sinample ng mga voices, Yes, di ba? Is there still one voice or accent or character that you aspire to perfect? Siguro my own voice. Your own voice, ha? Oo. Kasi feeling ko, pangit pa rin ang boses ko. Totoo po Talaga, yan. ha? Opo. Kaya, mas magaling akong kumanta pag iba boses ko kaysa sarili kong boses eh. Kasi I'm more on character voicing. So, ako naniniwala, sir, ang pag-aaral ay walang katapusan. Dahil pag natapos ka na mag-aral, katapusan na rin ang buhay mo yan. Correct, yeah. So, kailangan constantly learning. I will always be the kid in me na nangangarap. Never po ako napunta sa taas. Yeah. Lagi ang tinitignan ko yung past self ko because I believe lahat po tayo may past, future, and present self. But everything is, kumbaga, parallel na nangyayari ngayong araw na yan. Yung batang ikaw, nag-e-exist pa rin yan during your childhood. Yung matandang ikaw, nag-e-exist yan sa future. Ganda. At ikaw yon. So, do something today that your future self will thank you for. Yan po lagi kong prinsipyo. At hindi mo sisirain yung pangalan mo dahil lang sa mga bagay na pwede mo namang kontrolin. Pero mas pinili mo maging ganid, makasarili at walang utang na loob. Yun. Dami talagang nuggets of wisdom, no? galing. Care of Pocholo today. Wait, ako last na dito. Last question. Last hear it. Pocholo, kasi madami mga yung small, medium enterprises na business owners Yes, na po. nanonood ngayon, di ba? How can they capitalize on voice AI for small businesses? Hindi na, wag muna nating isipin yung AI. Sila mismo. Okay. Sila ang boses ng kanilang negosyo. Huwag Ayun. niyong ihayaang ibang tao magkwento ng negosyo nyo. Huwag niyong hayaang ibang tao ang magkwento ng ginagawa ninyo. Yes. Ikaw mismo ang kwento ng buhay mo. Ayun. Kaya wag kang umasa sa mga voice talent, kundi umasa ka sa sarili mong boses. Galing. Dahil yung kwento mo ang mas mahalaga. Kahit anong kwento ng iba, ikaw yung may kwenta. Ayun, ganda, Tito. Ganda, ayos, Tama yun. Galing. Kasi kayo yung front and center ng negosyo ninyo. Tsaka kung hindi mo na-appreciate ang negosyo mo at sarili mong produkto, wala mag-a-appreciate ng sarili mong That is ng true. tinitinda mo kung ano man yan. Negosyo man yan, produkto o serbisyo. Yeah. Well, Tito, ganda ha. Dapat balikan na naman. Oo. I'm sure we will have you back, Pocholo. Soon, sir. Oo. Pero marami rin po ako mga kasama na magagaling din talaga. Oo. Again, bago tayo magtapos, again, how can they reach you? Okay, sa lahat po ng nanonood at nakikinig, add nyo po ako sa Facebook nyo, yung The Voice Master. Okay. Tapos Creative Voices. At sa YouTube, The Voice Master. Hanapin nyo lang po. Creative Voices. Tsaka, Galing. andun na po lahat ng information kasi pag nag-post po ako lahat po ng aking mga social media, andun lahat. Instagram, TikTok. Ano. Galing. Oy, Again, thank you. Pocholo, thank you so much. Mac as well, maraming salamat ha. Maraming salamat din po. Again, yung Certified AI Creators Program, magkita-kita po tayo dyan. Ayun ha. Thank you. Thank you so Bye. much everyone. Okay, Bye-bye. God bless everyone. God bless. Bye. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Negosyo. This is I'm so thankful to you, not just for the great and natural